Isang mapagpalang araw ulit sa lahat ng manonood ng ating programang God is Able, kung saan tatalakayin natin ang mga inspiring stories of PADs or People Affected with Disabilities. Naku, Miriam, nakaka-inspire talaga. Talagang tatagos, mapapaiyak ka pa sa mga stories na tatalakayin natin ngayong araw. Ay naku, tama ka talaga, RD. Naway sa mga kwento natin ngayon, ma-discover natin na ang Diyos ay talagang mabuti. Kailangan talaga natin magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga capabilities na binibigay niya sa atin. And they're all different. And for this particular episode, madidiscover natin na ang kapansanan o pagkakaroon nito ay hindi dapat maging balakid sa ating mga pangarap, lalo-lalo na sa mga taong may pananampalataya sa Diyos. Kaya naman saksihan natin ang ating bagong kwento na talaga magbibigay inspirasyon sa ating mga kaluluwa. Dahil kung akala mo wala ka ng pag-asa, naku, huwag ka mag-alala. Dahil nandyan si Lord, kayang-kaya niya. Because God is able. Nung dumating sa amin si Kuya, masayang-masaya kami. Siyempre, isang malaking regalo sa amin ng Panginoon yun, si Kuya. Tapos, hanggang sa dumaan yung panahon, linggo, buwan, napansin namin, ba't ganun si Kuya? Hanggang sa nagtanong na kami, ba't ganun si Kuya? Di siya naglalakad, di siya nagsasalita, di siya dumadapa. Dapat 6 months, 7 months, nagdumadapa na yun, gumagapang na. Hanggang sa nagkaroon ng mga neuro dito, medical mission, pinatingnan namin siya. Binigyan po kami ng request sa Philippine Children. Doon po namin nalaman yung cerebral palsy. Kaya sa yun nga, nag-search mag-asawa kung paano gagawin namin sa kanya. Nung una pong dumating si Jid sa buhay namin, kasi siya first baby, both family. Kaya nung napansin ko na may kakaiba sa kanya, kasi alam naman po natin, pag 6 months, kumakain na, gumagapang, siya wala eh. Talagang makikita mo meron siyang kakaiba sa kanya. Meron, parang hindi normal. Kaya nung nagkaroon po ng para medical mission dito sa amin po sa May Perez Hospital, mga taga National Children sila. Sabi niya sa akin, Mami, yung anak mo may cerebral palsy. Sabi ko, ano po yun? Sabi ko ganun. Cerebral palsy, isang grupo siya ng mga kondisyon kung saan naapektuhan ang utak. Kaya cerebral, so means pertaining to the brain. And palsy means movement. So, ang taong may cerebral palsy ay nagkakaroon ng problema sa paggalaw dahil nagkaroon ng problema sa utak. Minsan, pinanganak kasi silang premature, so nagkaroon ng kulang sa oxygenation sa brain, hindi sila husto sa buwan. May iba naman nagkaroon ng infection, whether nung habang pinagbubuntis sila, nung pagkapanganak, nung early part of their childhood. Hindi naman siya nakakahawa. So, yun ang maganda. Ang nagiging challenge is, iba-iba kasi yung effect. Dahil nga, depende sa part of the brain that's affected, depende sa support na ibibigay at services available. May chance naman sila mag-survive, pero kailangan na maganda ang support ng family and ng community. Gusto sana namin nun, simple lang. Yung makasurvive kami sa araw-araw, yung pagka magkaanak kami, mapag-aral namin ng maayos yung mga bata, mabigyan namin ng magandang buhay. Hanggang sa kinalabit kami ni Lord. Kasi noon medyo makulit ako eh. Baga, medyo may kaanuhan ako talaga sa sarili ko. Tapos siya, medyo rebelde din sa magulang. Siguro, pinagtagpo kami para baguhin yung sarili namin. Hanggang sa, yun nga, yung mag-asawa kami, after 1 year, sabi niya, buntis daw siya. Tuwa kami pareho. Dami namin plano para kay Kuya. Sabi niya, may mga plano kami. Pero hindi yun yung plano ni Lord. Iba pala yung plano niya para sa amin. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kasi bago lahat eh. Yung
therapy, ano yung OT, mga ganun. Kaya sabi ko, paano namin haharapin tong sitwasyon na to sa buhay namin nung dumating siya. Siguro, yun na rin yung way ni Lord na para maintindihan namin kung ano yung plano niya sa amin, kung bakit niya binigay si Kuya Jid. Kasi nga, nung una po talaga, ang isip ko, dalaga ko, lahat nagagawa ko, lahat napupuntahan ko. Ngayon, hindi na ako makakaalis, sabi kong gano'n. Kasi nga, aalagaan ko na lang siya. Tapos, habang lumalaki siya, tsak na meron pang mga ibang gagawin na dapat namin i-correct sa kanya, ibigay. Iba yung, nung kumilos si Lord sa buhay namin, nung panahon na siguro mga 15 years old siya noon. Career research ko rin na nakilala ko yung CPAP, yung Cerebral Palsy Association of the Philippines. Sila Ma'am Chato pa. Siya pa yung pangulo noon. Yung boss siya po na-introduce sa amin nung siguro mga 14 years old siya ng CPAP. Hindi ko rin alam yun. Sabi ko gano'n, ano ba yung boss siya na yun? Sabi nga sa akin ni Ma'am Chato, alam mo ba, yun ang privilege ng mga may cerebral palsy kasi yun lang yung sports para sa kanila. Sabi ko, talaga po. Kasi nung araw, naisip ko na, yung kapatid niya mag-aaral, mag-high school, magka-college, magiging professional. Ko, si Jit kaya, paano na? Yung sabi ko, hindi ako papayag na wala kang karir. Sabi ko gano'n. Kaya kailangan maghanap tayo nung mag-e-enjoy ka, na kasama kami. Tapos, yung ma-enjoy mo talaga yung gagawin mo, hindi yung pinilit ko lang sa'yo. Kaya yun, in-introduce po yung boss siya sa amin. Kaya po nun, pag magkakaroon ng para games, nangyari sa Marikina, pupunta kami. Pag nasa Bulacan, pupunta kami sa Malolos. Yung palang sinasabi ni Lord sa akin na, magtiwala ka lang. Kasi nga, binigay ko sa'yo yan, hindi para pahirapan ka or parusahan. Kasi parang ang pinakita sa akin ni Lord, hindi siya magiging burden sa'yo, hindi ka rin niya ikukulong sa bahay. Binigyan kami ng liwanag ni Lord. May nakapagsabi sa amin, may tournament ng Bosya. Naglaro kami. Trinay niya makalaban. Ang unang niya nakalaban. Yung Philippine team si Sir Dave. Ayun, nakita siya nung ibang coaches. Hanggang sinabing mag-training siya. Ayun. Ngayon, kilala na siya ng mga tao na lumalaro sa ganun. Sabi namin, sayang to. Hindi pala. Kami hanggang Manila lang kami nakakapunta siya sa ibang lugar pa, sa ibang bansa pa. Sabi ko, napakalaking blessing sa akin ng bata na to. Kahit ganyan yan, mahal na mahal ko yan. Kahit kailan di ko sinabing malas yan. Di ko sinabing ano yan. Dahil yan, yung bigay ni Lord yan eh. Di ka naman bibigyan ni Lord ng problema o pagsubok. Actually, di siya problema eh. Pagsubok siguro, maaari pa. Pero kaya namin yung pagsubok na yun kasi asan ba siya ngayon? Di po ba, asan kami ngayon? Dahil sa kanya, na nakakarating yung nanay niya sa ibang bansa. Akala nga ng nanay niya, makukulong na sa bahay. Sabi niya, makukulong na ako kasi si kuya, ganyan lang. Pero yung pala, si kuya pa yung makakapag-travel sa kanya. Ayun nga po, sabi ko, mag-training tayo, kung saan dalhin yung para games ng PNPG, pupunta tayo, nagko-commute kami. Ayun, naka-attend naman siya. Lagi siya lang po siya natatalo nga kasi wala kaming bola. Kasi nga po yung bola noon, sa ibang bansa lang po nabibili. Wala dito locally made. Kaya nung napahiram kami ng bola, nag-training kami, nagkaroon po ng tryout nun sa NCDA, sa National Council Disability Affairs. Nag-tryout siya, napili naman siya makasama sa Philippine team ng Bosya. Siguro mga 2018 yun. Ayun na, sabi ko, ito na yung karir mo. Nakakarating na kami sa ibang bansa. Nakakapag-hotel na kami na hindi ko akalain na mararanasan ko mag-hotel. Tapos yung pagkain na hindi mo alam na makakain mo. Tapos yung pagpunta nga po sa ibang bansa na hindi ko pinangarap mag-abroad. Talagang wala akong hilig mag-abroad. Pero ayun, nag-abroad na ako. Pero hindi para magtrabaho, kundi para samahan siya maglaro, mag-enjoy, mamasyal. Tapos makasama namin yung iba pang katulad niya na may cerebral palsy. Tapos yung mga taga-ibang bansa. Kailangan pagtiyagaan mo rin, yung training. Tsaka ingatan mo. Kasi hindi habang panahon magiging player siya. Sinasabi ko sa kanya, hindi habang panahon magiging player siya. Kaya kailangan, hanggang kaya mo, ibigay mo lagi yung best mo. Ang laking privilege yung binigay ni Lord sa amin na to. Kaya lang, malaking responsibility ito. Kaya sabi ko, gusto ko rin magkaroon ng mga ibang player pa dito sa Aguni kasi hindi naman habang panahon siya eh. Marami pa mo may cerebral palsy dito. Kaya gusto ko,
makasama din namin sila. Tulad po na nangyari sa SM yung nakaraan ng September, nagsama kami ng 3 taga-Hagunoy para makita nila kung paano ginagawa yung Boscia tournament. Eh sabi ko, nung naglaro sila nila Joey po noon, ano lang yun, parang exhibition game, kalaban yung mga bagong player. Sila ni Joey ang magkakampi. Parang ako makita nila na hindi lang kayo pambahay, hindi na lang kayo dun lang. Makikita nila na, ay mga yun pala, nag-abroad na o naka-wheelchair pa. Kaya sabi ko, pakita nyo sa kanila na deserving kayo, sa kayo sa natatanggap yung mga privilege. Ipakita natin na karapat dapat tayo. Yung pinakamasamang naramdaman ko na discrimination sa anak ko. Yun yung hindi ko makakalimutan, yung pagpasok namin ng MRT, pag akit pa lang namin, nababangga kami, alam pakialam yung tao. Kaya sa makapasok kami sa loob sir ng MRT, hindi kami pinapaupo. Tinitingnan kami, yung iba nakatitig sa anak ko. Tumatawa. Eh, ginawa ko, tinalikod ko si kuya. Para hindi na lang siya matignan. May isang babae na tuluan ng laway ni kuya. Siguro nung una, nung natuluan siya, hindi siya nag-react ng pangalawa. Nag-react na siya. So, wala naman din siya sa aking attempt na kuya, yung anak mo, tumulo yung anak. So, hindi ko rin naman alam na ganun. Yun, hanggang sa tumayo siya, nagtatalak siya. Tulala na lang ako kasi tinalakan niya ako ng tinalakan. Pero hindi, ginawa ko, niyakap ko na lang yung anak ko. Tsaka tumalikod, pumikit ako. Narinig ko ang may nagsasalita na. Mga tao sa MRT. Sila na yung nagsalita. Nasabi, kaway lang yan. Maano ka, matutunaw ka ba dyan? Sabi, nilalabas niyo pa yan, walang kwentang bata yan. Humarap ako, pagharap ko, siguro nakita niyang galit na ako. Kahit hindi niya pa siguro station, bumaba na siya. Tapos, tinitingnan ko siya sa bintana. Face to face kami hanggang sa lumayo, nakatingin siya sa akin na parang gusto niya sabihin sorry. So, sabi ko, okay lang ate, sa isip ko, okay lang. Napatawad na po kita. Sabi ko gano'n. Yung mga taong ayaw magpupo sa akin, sila pala yung magtatanggol sa akin. Nagsi-cell group na po ako kasi may church nga kami. Kaya lang, iba pa rin yung na nakakamit ka ng mga katulad mong parents. Yan, sila Ate Luisa, sila Ate Elena. Malaking tulong yun. Sabi ko nga, pinakilala nila sa akin si Ma'am Peggy. Sabi ko, mas naintindihan ko yung pag-aaral ng salita ni Lord. Kasi nga, sa church, oo, nag-attend ako, nagsi-cell group kami. Pero iba pa rin pala yung pare-pareho kayo ng kalagayan na yung mga anak nyo, kaya kayo, isa na rin yun, andun kayo sa cell group na sa Bible study kasi pare-pareho kayo may anak na may mga special needs. Nag-sharing kayo, tapos paano kayo na-inspire sa mga buhay nila, paano ginamit ni Lord yung buhay nyo, yung buhay nila dun sa community nyo. Kaya sabi ko yung God is able, malaking tulong sa amin. Lalo na ngayon, naging kagamit-gamit din yung buhay ko sa pag-share sa kanila ng Word of God. Tsaka ito nga, yung pag-share ng wheelchair, na napakahirap po dito sa amin na makahanap ng magbibigay ng wheelchair. Anak ko nga po, hirap na hirap ako maghanap ng wheelchair kung saan ako nakakarating, kung sino-sino pinukonta ko. Kaya sabi ko, buti na lang na-introduce ako sa God is able. Kaya bonus na lang yun sa wheelchair, pero mas maganda pa rin yung spiritual na aspect, na palakas yung spiritual aspect ko dahil sa God is able. Nagkaroon na kami ng samahan ng mga parents. Kasi pinatawag kami nun sa munisipyo, lahat daw ng mga magulang na mayroong mga anak na may special needs or may kapansanan. Dahil dito sa Hagunoy, nung panahon na yun, siguro mga 6 years old, 7 years old siya nun, wala pang samahan ng mga may kapansanan, wala pang sektor. Parang ganun. Hindi talaga siya kilala dito, yung sektor. Sa ibang lugar siguro, pero dito, hindi. Kaya siguro, para bang may mabuo lang na, siguro hinahanapan sila ng sa taas na, yung bilang ng mga may kapansanan nyo, meron ba? Sige, patawag tayo. Noon lang nila nakita. Pero yung amin pong samahan ng SPHC, yung Supportive Parents of Hagonoy Children with Disability, nabuo rin siya doon. Kasi nung time po na pinatawag kami doon, every Saturday lang, tuturuan silang magsulat, magpuzzle, yung mga ganun po. Tas pag high tide, Sabado high tide, walang pasok.
Sunod na Sabado, may bagyo. Wala na namang pasok. Every Saturday lang, pinapagamit po sa amin yung Sangguniang Bayan sa munisipyo. Kaya naisip namin nila Doktora noon, nila Dr. Anawi Tolentino, yun po ang president ng SPH ngayon. Paano yung mga anak natin? Mag-iedad sila. Yung anak nga niya noon, siguro nasa 12. Ngayon, 26 na. Kaya sabi ko, paano nga tayo, Doktora? Yung bang, aasa na lang ba tayo na pag pinatawag tayo? Sige, pag may gift-giving, papatawag tayo. Pag may ayuda, papatawag tayo. Ganun na lang magiging buhay natin, tsaka yung mga anak natin. Kaya sabi namin, kailangan talaga magkaroon tayo ng organization. Kasi nasubukan na rin po namin na mag-enroll sa mga school. Taon-taon po kasi naranasan namin na mag-enroll sa mga school, sa mga central school, barangay school. Taon-taon din po na kami, nare-reject kami, yung mga anak namin. Kukunin lang nila yung lista ngayon. Pagdating ng June na pasukan na, wala silang room. Sasabihin ng principal, walang room, walang teacher, walang budget for SPED. Kasi wala pong SPED sa Hagunoy nung mga panahon namin. Kaya sabi namin nila, Doktora Anawi, hindi lang tayo ang makakaranas nito. Wala nang batang makakaranas na ma-reject sa school. Kaya naisip namin magtayo nga ng center. Kaya yung mga bata po na nire-reject sa school, dinadala po sa amin. Yun, doon namin sila kinikater, tinuturuan namin. Hindi man doon sa basic na reading, writing, yun na lang pong pang livelihood o kaya yung pag-aalaga sa sarili. Nag-start yung ano pa po yun SPSC, Special Parents for Special Children. Yun ang una na yung pangalan. Pinagbawal na po ng World Health yata yung ganong pangalan. Yung gamitin mo yung special na word. Kaya nag-isip kami ng pangalan nga, yung SPH na lang. Supportive Parents sa Pag-uuni Children with Disability. Naangkop pa sa, makikita pa yung lugar namin, kung taga saan kami. Nag-start siya ng July 24. Kaya po 11 years na kami na ginagawa yung pag-empowered sa mga parents, sa mga pamilya, ng mga batang may kapansanan. Kaya ini-encourage ko rin yung iba na hindi lang mag-member sa amin yung makita nila yung ginagawa ng organization. Kaya minsan po na nagugulat sila, ay may school pa lang ganyan, may samahan pa lang ganyan. Kaya sabi namin, yung mga co-members namin, co-parents, sabihin din nila doon sa mga kakilala nila na meron samahan na ganun para alam natin yung pakiramdam na wala kang nasasabihan, wala kang nakakausap na katulad mo, na naiisip mo, ako lang yata yung nanay na may anak na may kapansanan. Hindi man visible yung kapansanan niya. Iba pa rin po yung meron ka nakakasama, nakakausap na, ay, naranasan ko rin yan. Mag-share nga ako nung kasi may matututunan din siya sa akin. Kaya sabi ko nga, ako rin, yung nasi-share ko sa kanila, baka may matutunan sila. Tapos ako rin, tsak na may matututunan sa kanila. Kasi pare-pareho lang po kami ng pinagdadaanan. Iba-iba man po yung disability ng mga anak namin. Mga volunteer parent lang kami. Isa ako sa mga volunteer parent. Dati may teacher kami, pero parent din sila. Ang anak nila ay deaf. Ginawa namin ni Doktora, pinag-aral namin siya sa Baguio. Binigyan namin siya ng para magkaroon siya ng certificate, tsaka license para magturo ng sign language. Kaya lang po, dumating yung time na umalis siya. Sa amin kasi, yung allowance lang, hindi talaga siya yung sweldo na pwedeng makabuhay ng pamilya. Kaya nga po, volunteer lang. Kaya sabi namin, sino ang papalit? Kaya ako po, isa, tapos yung isang kananay ko, si Teacher Malu, kaming dalawa ang nagtuturo doon sa mga bata. Ang members po namin dati, nasa 60 plus. Kaya lang, come and go. Kasi alam naman po natin yung mga batang may disability, hindi nila madadala yung sarili na sa school kung hindi sila ihahatid. Kaya binibigyan din namin sila ng option na, hatid nyo po, balikan nyo na lang sa uwian. Tinuturuan din namin sila nung table setting, para maisama mo rin yung Kasi minsan may mga magulang na, hindi nga po namin maisama sa children's party yan kasi po nakaagaw ng pagkain, nakaagaw ng lobo. Kaya sabi ko, dalhin mo po sa school. Hindi naman namin sinasabi magiging perfect na yung anak mo, maayos na behavior. Kaya lang, yung bang socialization na makita mo yung mga katulad mo, na, hindi lang pala. Kasi kahit sila hindi nagsasalita, mararamdaman nila na, nag-iisa lang ba ako? Ako lang ba yung ganito sa pamilya or sa komunidad, sa barangay namin? Kung makikita nila, yung mga katulad nila, parang, ma-inspire din sila na, hindi lang pala ako nag-iisa. Yung aming samahan, nawawalat, may dumarating na bago. Nandito pa rin kami. Kasi 2011 pa po, nandun na ang SPSC. Palipat-lipat lang kami ng lugar kasi nga, uupa kami dito. Kunyari, bodega to, paupahan sa amin, pumapayag kami. Basta po meron lang kaming classroom para sa mga bata, para hindi lang sila lagi nasa bahay. Kasi yun nga po ang nila, hindi sila tinatanggap sa school. Kaya sa amin sila napupunta. Yung amin pong center,
walang nakukuhang pan sa munisipyo, sa Kapitolyo, pero kompleto po kami ng requirements. Taon-taon, every January, nagre-renew kami mayor's permit, barangay permit, DSWD registration, sa regional, registered kami, may SEC kami, pero yung PAN, wala. Ang nagiging PAN lang po namin, kunyari, yung pisa ni doktora, magbibigay ng 2,000 a month. Tapos yung mga estudyante ko po na one-on-one, 200 per hour. Yun po ang ginagamit namin pambayad ng ilaw, naka-aircon po yung room namin, may tubig, may CR, komportable sila habang nag-aaral kami. Minsan paupahin kami sa barangay hall. Pumapayag na kami kahit twice a week, okay na yon. Kaya po nung si doktora, nakabili siya ng lote, yun nga pong sa center, hindi na kami umuupa. Si Lord lang naman nagbigay sa amin. Kaya sabi ko nga ngayon, may sarili na kami center, hindi na kami mangangamba na bukas paalisin na kami or bukas hindi na kami makakaupa. Kaya sabi ko, nagpapasalamat din ako sa mga co-parents ko kasi hanggang ngayon magkakasama kami. May nawala man, may bumalik, may pumalit. Andito pa rin kami kasi alam na nila yung mission tsaka yung vision ng samahan. Hindi lang para sa sarili mo, para din sa ibang pamilya. Sa akin, malaking fulfillment na siguro yung pag lagi ako pinasasalamatan ng mga estudyante ko na na-appreciate nila yung ginagawa ko sa mga anak nila na kasi sabi ko, ako nga, hindi ko naranasan na may magturo sa anak ko. Ako nga nagturo sa anak kong bumilang Bumilang siya hanggang 75 lang kasi bingo cards lang yung ginamit namin para matuto siyang bumilang. Tsaka sa baraha, ganun lang kami. Hindi niya talaga naranasan mag-school. Kaya sabi ko, pag pinapasalamatan ako ng mga parents ng estudyante ko, para ako nanalo na sa loto na, ay talaga, ganun ba yung impact nung ginagawa ko na parang wala lang naman, isang oras ko lang naman sila tinuturo. Kasi nga, naglolokohan lang kami. Ang laki na pala ng impact. Kaya sabi ko, fulfillment na pala yun na pinasasalamatan nila ako kasi hindi ko naranasan nga na yung anak ko maturuan ng teacher. Tapos ako kahit hindi ako teacher, pinasasalamatan nila ako na inaalagaan ko yung anak nila, nagkikare ako, tinuturuan ko kasi nga raw po sa bahay, hindi sumusunod. Bang nalaman namin yung bawat pangangailangan ng mga taong may PWD. Andyan kasi yung para bang masaya ka. Masaya ka kasi nakakatulong ka sa iba. Kahit na maliit na bagay lang, masaya na. Ganun lang. Kasi naranasan namin yung hirap. Mahirap yung buhay. Lalo na nga kung yung bang sa puso mo, hindi mo pa natatanggap na ito yung kalagayan nyo Ito na yung anak mo. Wala nang tatanggap dito kundi kayo. Kayong unang dapat tumanggap, yung pamilya. Lalo na po pagdating sa mga tatay. Ako very thankful nga ako kasi yung asawa ko, talagang tinanggap niya ng buong buo yung kalagayan namin. Kasi karamihan ng kasama namin sa center, in denial pa yung mga tatay. Kaya thankful ako sa asawa ko na hanggang ngayon sinasamahan niya kami sa mga activity, kung ano yung kailangan namin gawin, nakasupport siya. Kung ano gusto ni kuya, sinusuportahan niya, yung mga ganun. Kaya sabi ko, mahirap yung buhay kung hindi mo tatanggapin kung ano yung kalagayan mo. Naging special kami dahil sa kanya kay kuya. Kaya sabi ko, dapat nilagay ako ni Lord dito sa position na to para maging inspirasyon, tsaka mag-empower din ng mga kananay na katulad ko. Hindi ako nag-teacher nung nag-college ako kasi ayoko magturo. Ayoko nung mahabang graduate ka na, mag-aaral ka pa, sabi kong gano'n. Pero yung kalahati ng klase namin noon, teacher. Tapos nagugulat nga yung mga klase ko ngayon. Teacher ka na? Sabi ko, hindi Teacheran lang ako, volunteer parent lang ako doon sa namin sa center. Pero eto na, tinatanggap ko na kung ano yung binibigay ni Lord na kailangan magturo ako. Hindi doon natatapos yung buhay. Nagsisimula pa lang. Tsaka inilalagay ka ni Lord kung saan ka dapat. Kaya nandito ako ngayon dito sa society ng mga may kapansanan kasi may purpose si Lord para sa akin, sa buhay ko, sa buhay ng anak ko. Kaya sabi ko, ipagpapatuloy ko to kasi ito ang gusto ni Lord sa akin. Siguro ito yung plano sinasabi niya. Hindi yung plano ko na gusto ko kasi may mga plano din ako pero hindi siguro yun ang makakabuti sa amin. Siguro gusto ko ring makatulong sa iba pero ito yung gusto ni Lord. Yung pagtulong na gagamitin ko yung buhay ko, gagamitin ko yung buhay ng anak ko para makatulong din sa ibang tao na may katulad kong kalagayan po. Ako po kasi kami mag-asawa, naiisip namin yung gabi-gabi. Hindi kasi sigurado yung buhay ng tao. Meron dyan, naligo lang paglabas, natake. Pero kami, lagi namin hinahanda yung sarili namin, yung anak namin,
na sakali man na kami mawala, maging malakas yung loob nyo. Lagi kayong kumapit kay Lord, magdasal kayo. Yung lagi inaano namin sa Kanya. Kay Lord kami maasa. Kung nung mga panahon na hirap kami, alam namin na hindi niya rin pababayaan yung mga anak namin kahit anong mangyayari. Kami mayaman kami. Mayaman kami sa pagmamahal ni Lord. Hindi kami mayaman sa pera. Ayun, so talagang thankful ako kay Lord kasi andyan na siya. Yung nung humawa kami sa Kanya. Hawak nga lang ginawa namin siya, niyakap niya kami. Niyakap niya kami. Tolak. Alam yung mga kaibigan, minsan talaga ang hirap talaga intindihin yung mga nangyayari sa buhay natin, mga problema, mga challenges. Tsaka, ang tatanong tayo, Lord, bakit pinapabayaan mo mangyari ito sa atin? What I've learned in my own life, yung sa dami ng mga problema, it helps build my character, it helps build my faith. Talagang kailangan talaga tayo magtiwala at surrender natin yung sitwasyon ng buhay natin sa Panginoon. If you really trust in the Lord with all of our heart, He'll make our path straight. Tama ka dyan, RD. Tulad na lang sa kwento natin ngayon, makikita natin na tiwala lang talagang kailangan natin. Lalo na sa mga araw na tila pulos pagsubok na lang ang dumadaan sa buhay natin. Sa kwento ni Danet, hindi niya akalain na yung anak pa niya na may kapansanan ang siyang magdadala sa kanila sa iba't ibang lugar na hindi niya inaasahan. Mga kaibigan, naway meron naman kayong napulot sa araw na ito. Kaya kung pakiramdam nyo hindi nyo na kaya, huwag mag-alala. Kayang-kaya ni Lord yan at tutulungan ka niya because God is able.